si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado tungkol sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Inako ni Duterte ang responsibilidad sa mga nangyaring karahasan noon pero itinanggi ng dating Pangulo na may utos siyang patayin ang mga drug suspect maliban kung para sa self-defense. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ongoing pa ba itong hearing at ano ang latest dyan? Hi Ruth, magandang hapon sa iyo. Yes, ongoing pa yung hearing at kasalukuyan pa rin tinatanong Senator dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatungkod na dumating sa Senado kanina para dumalo nga sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs na pinatupad sa ilalim ng kanyang administrasyon. Dumalo raw siya para akuin ang responsibilidad ng mga patakarang ipinatupad niya bilang presidente. Wala rin daw siyang pinagsisihan dito dahil ginawa niya raw ito para sa mga Pilipino at walang balak mag-sorry sa mga pinatupad niyang polisiya sa drug war. Giit pa ni Duterte, huwag siyang tratuhing presidente o kaibigan, kundi bilang witness para lumabas daw ang katotohanan. Sa kanyang pagsalang ipiniliwanag ni Duterte na noong kampanya niya pa lang noong 2016, ipinangako niya na sa publikong patitigilin ang pagkalat ng illegal na droga sa bansa. Pero kasama raw sa utos niya ang rehabilitasyon para sa mga drug addict. Itinanggi rin niyang may iniutos siyang patayan para maisagawa ang war on drugs. Pwera na lang kung kailangan ng mga pulis sa self-defense. Ruth, narito ang pahayag ng dating Pangulo. All of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Do not question my policies, because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Nandito rin ang mga kaalyado ng dating Pangulo gaya na Senator Robin Padilla at Bongo. Pakiusap ni Padilla, sana wag daw haluan ng politikang investigasyon ng Senado. Samantala, dumalo rin sa pagdinig si dating Senador Laila de Lima. Umaasa raw si de Lima na hindi mauuwi sa mga nakagawi ang rant ni Duterte ang pagdinig. Mayan, kanina nakita ko meron ding mga pamilya ng mga biktima diyan sa loob ng sa mismong hearing, pero meron din daw palang nagtipon doon sa labas ng Senado. Yes, actually mas maaga yung protesta sa labas ng Senado kasi 10 a.m. ang start ng hearing dito pero yung kilos protesta sa labas ng Senado ay nagsimula ng alas 9 ng umaga. Ito yung mga grupo ng kasama ng mga naulidang pamilya ng umano'y mga extrajudicial killings victims ng Duterte administration. Hiling nila, Ruth, mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga kaanak nila. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ruth. Maraming salamat, Mean Los Baños. Sa Senado pa rin, kasunod ng malawakang pagbaha sa bansa dulot ng mga nagdaang bagyo, sisiyasatin ng Senado ang mga flood control program ng gobyerno. Ayon kay Senate President Chis Escudero, sa deliberasyon ng national budget sa susunod na linggo, partikular na sisilipin ang budget ng mga Department of Public Works, Social Welfare and Development, Interior and Local Government at iba pang ahensya. Ngayong taon, sa DPWH pa lang, nasa 255 billion pesos na ang inilaan para sa flood control project. Sabi ni Escudero, dapat malaman kung sino ang mananagot sa mga kakulangan sa programa. Kailangan rin daw matukoy ang iba pang mga hakbang para mabawasan ang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. 116 na ang nasawi matapos manalasa ang bagyong Christine. Base po yan sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 109 naman ang napaulat na sugatan habang 39 ang nawawala pa. Mahigit 1.6 million ang mga apektadong pamilya. Pumalo na rin sa higit 2.5 billion pesos ang iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura habang tinatayang 1.5 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Posibleng madagdagan pa ang 2 bilyong piso na inilaan ng Department of Trade and Industry na pondo para tulungan ang mga maliliit na negosyanteng naapektuhan ng bagyong Christine.
Yan po ang Enterprise Rehabilitation Fund na para sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Maaaring mag-loan ng hanggang 300,000 pesos ang mga MSMEs. Zero interest daw ito sa unang taon at may 1% interest sa mga susunod na taon. You can loan from very low all the way to 300,000 pesos. ang galing. And the processing is very fast, which is 7 days. Basta you submit all the requirements. No collateral ito. Ha? You just have to show that you are from the province na nasalanta ng bagyo. So to everyone, please take advantage of this. Kabilang ang Pilipinas sa pinagdasal ni Pope Francis matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Sa kanyang Angelus Address sa Vatican, sinabi ng Santo Papa na malapit sa kanyang puso ang mga Pilipino at dalangin niya ang suporta ng Panginoon para sa mga Pilipinong puno ng pananampalataya. Patuloy naman ang nananawagan ng simbahan ng tulong para sa mga nasalanta. Lumakas pa ang bagyong Leon na huling namataan 735 km silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang hanging aabot sa 95 km per hour at pagbugsong papalo sa 115 km per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi ito nakikitang magla-landfall sa bansa pero nagpapaulan na ito sa extreme northern Luzon na ngayon nasa signal number 1, partikular sa silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 din sa silangang bahagi ng Isabela, maging sa hilagang silangang bahagi ng Catanduanes. Susunod, binatilyo patay matapos bugbugin sa Maynila. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Abiso sa mga kapatid nating motorista matapos ang rollback, may naghihintay namang taas presyo sa petrolyo simula bukas. Tataas ng 20 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 50 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil po yan sa mataas na demand ng diesel sa South Korea. Patay ang isang binatilyo matapos gulpihin sa Santa Ana sa Maynila. Sa kuha ng CCTV, sunod-sunod na suntok ang inabot ng 15 anyos na biktima mula sa dalawang lalaki. Ang ibang nakapaligid, sinubukang awatin ang panggugulpi. Sa videong ito na binahagi naman ng pamilya ng biktima sa News 5, kitang lupaypay na ang biktima. Nadala pa siya ospital ang 15 anyos sa biktima pero namatay kalaunan dahil sa tinamong head injury. Ang panggugulpi ay nag-ugat daw sa pambabastos ng grupo ng biktima sa nobya ng isa sa mga suspect. Arestado ang dalawang suspect na isang SK Kagawad habang ang isa naman ay anak raw ng opisyal ng barangay. Nahaharap sila sa reklamong murder. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Update sa pinsalang iniwan ng bagyong Christine at search and retrieval operations patuloy na ihahatid ng News 5 Live. 11 taong gulang na babae sugatan matapos mabaril ng lalaking may iba palang pinupuntirya sa Maynila. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.